Dumating ang bagong babaeng CEO sa kumpanya at sa unang araw pa lang, sinibak na ako. Ang dahilan ay hindi raw nagpapakain ang kumpanya ng mga tamad. Hawak ko ang notice ng pagkasibak, pag-uwi ko sa bahay, pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang kanyang nakakaakit na pulang high heels. May naririnig pang lagaslas ng tubig sa banyo. Jenchen, sinibak ka na. Ang malamig na boses ay parang mga tipak ng yelo sa gitna ng taglamig na sumasampal sa aking mukha. Tumingala ako at tumingin sa babaeng nasa likod ng mesa, si Lin Rushuang. Ang bagong CEO ng aming kumpanya, nakasuot ng itim na suit na akmang-akma sa kanyang katawan, binibigyang diin ang kanyang nakabibighaning kurba. Dagdag pa ang kanyang walang ekspresyong malamig na mukha, isa siyang naglalakad na hormone generator. Sayang lang at may bibig siya. Habang nililinis ko ang mga bubog, kalmado kong tanong, dahilan. Malamig ang kanyang tono, at nang itaas niya ang kanyang mga mata, sinabi niya, hindi nagpapakain ang kumpanya ng mga tamad. Sa kanyang mga mata, mayroong hindi maitatangging paghamak. Nagpatuloy siya, nakita ko na ang iyong file. 3 taon ka nang nagtatrabaho, hindi maganda ang performance, palaging on time sa pagpasok at pag-uwi. Hindi ka nag-o-overtime, Jenchen, nagre-retiro ka na ba? Umiti ako at hindi sumagot. Tama siya. Nandito ako para magretiro. 3 taon na ang nakalipas, nakuha ko ang aking pinapangarap na sertipiko ng kasal. Napangasawa ko ang babaeng lihim kong minahal sa loob ng 10 taon, si Su Yuning. Ang aking layunin sa buhay ay nakamit ko na sa puntong iyon. Sa mga natitirang araw, gusto ko lang siyang samahan at mamuhay ng pinakakalmado. Kaya gumamit ako ng kaunting koneksyon ng pamilya, itinago ang aking pagkakakilanlan, at pumasok sa hindi kagandahang kumpanyang ito. Maging isang hindi kagandahang empleyado, araw-araw na pumapasok mula -9:00 ng umaga hanggang -5:00 ng hapon, umuwi para magluto para sa aking asawa. Sa mga weekend, sinasamahan ko ang aking asawa sa pamimili at panonood ng mga pelikula. Hindi ko ipagpapalit ang ganitong buhay kahit kanino. Inilagay ko ang huling bagay sa karton, binuhat ang karton, at may peking ngiti sa aking mukha. Tama si Lin, hindi ba't napakagandang bagay nito? Sa likod ko, tila mas lalong kinasuklaman ni Lin Rushuang ang aking pagiging tamad. Umismid siya, hindi ko na siya pinansin. Binuhat ko ang karton at mas mabilis na naglakad. Sa daan pa uwi, pumunta pa ako sa palengke para bumili ng sariwang sibas, naghanda para lutuin ang paboritong steamed sibas ni Yuning sa gabi. Ang asawa kong si Su Yuning. Siya ang aking anghel, ang aking ilaw. Maganda siya. Mabuti rin ang kanyang ugali, mabait at mapagmahal. Ang tanging depekto ay medyo mamas boy, pero sa akin, patunay lang iyon na protektado siya ng kanyang pamilya. Ang mapangasawa siya ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Sa pag-isip sa kanya, magagaan ang aking mga hakbang sa paglalakad. Humuhuni ako habang umuwi sa aming minamahal na tahanan. Ipinasok ko ang susi sa kandado, iniikot. Asawa ko. Umuwi na ako. Pagbukas ko ng pinto, isang pares ng sapatos sa may pasukan. Nagpatigil sa akin. Isang pares ng nakakaakit, magarbo. Pulang high heels na nagkakahalaga ng 5 numero. Kilala ko ang sapatos na ito. Kaninang umaga. Suot pa ito ng kanyang may-ari nang ianunsyo niya ang aking kamatayan sa makintab na sahig ng aking opisina. Si Lin Rushuang. Paano siya napunta rito? Bumilis ang tibok ng puso ko. Isang absurdong hinala ang bumalot sa akin. Kasunod nito, narinig ko ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nag-shutdown ang aking utak sa loob ng 3 segundo. May naliligo sa banyo. Nakalagay ang sapatos ni Lin Rushuang sa may pintuan. Kaya, naliligo si Lin Rushuang sa bahay ko. Nasaan ang asawa ko? Hindi mabilang nakakatuwang headline ng balita ang sumagi sa aking isipan. Nakakagulat. Ang hindi masabing sikreto ng magandang asawa at domineering na babaeng si isang lalaki ang sinibak ng walang dahilan. Natuklasan sa likod nito, huminga ako ng malalim at inilapag ang sibas na hawak ko. At ang karton ng malakas sa sahig na lumilikha ng isang kalabog. Tumigil ang lagaslas ng tubig. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto ng banyo. Bigla akong tumingala. Ang lumabas ay hindi si Lin Rushuang na iniisip ko na nakabalot ng tuwalya, kundi ang aking asawa. Si Su Yuning. Suot niya ang paborito kong pink na pajama na may kuneho. Basa ang kanyang buhok, nakalugay sa kanyang balikat. Ang kanyang maputing mukha, namumula dahil sa init, parang isang hinog na peach. Mahal, umuwi ka na. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mga mata. Parang isang maliit na kuneho, tumalon siya at yumakap sa akin. Ang pamilyar na halimuyak ay pumasok sa aking ilong, ang aking mahigpit na nerbiyos ay biglang lumuwag. Salamat naman, niyakap ko siya ng mahigpit. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo, nakauwi na ako. Bakit ka nag-shower ng maaga ngayon? Sumandal siya sa aking bisig, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang maliit na mukha at masayang ipinahayag.
Hihi, sikreto, asawa ko. Nag-imbita ako ng isang kaibigan para kumain sa bahay ngayon, ipakilala ko siya sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin yon, isa pang tao ang lumabas sa banyo sa pagkakataong ito. Si Lin Ruoxuang, nakasuot din siya ng pajama, ngunit kapareho ni Su Yuning. Kaparehong kulay asul na may disenyong oso, basa rin ang buhok, halatang katatapos lang mag-shower. Nang walang propesyonal na kasuotan sa opisina at malamig na aura, ang kanyang mukha ay mukhang mas malambot. Kahit na medyo parang nasa bahay, sa sandaling ito ay may hawak siyang tuwalya at pinupunasan ang kanyang buhok. Nang makita ako, natigilan siya sa kanyang magagandang mata. May kumislap na bakas ng pagkagulat at pagkasuklam na mahirap mapansin. Tiningnan ko siya. At tiningnan ko ang aking asawa sa aking bisig. Nakita ako ng aking asawa at tiningnan din siya. Pagkatapos ay ngumiti na parang pusang nakakita ng isda. Asawa ko, hayaan mo akong ipakilala siya sa iyo ng formal. Hinawakan ni Su Yuning ang aking kamay, ang isa pang daliri ay nakaturo kay Lin Ruoxuang, siya ang aking matalik na kaibigan. Lin Ruoxuang. Pagkatapos itinuro niya ako. Ipinakilala kay Lin Ruoxuang, Ruoxuang, ito ang asawa ko na madalas kong ikwento sa iyo. Jian Cheng. Katahimikan, nakakamatay na katahimikan. Ang kamay ni Lin Ruoxuang na nagpupunas ng buhok ay tumigil sa ere, bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Sa kanyang mukha na palaging kalmado, unang lumitaw ang ekspresyon ng pagkabasag. Ako naman, pakiramdam ko parang tangang tinamaan ng kidlat. Kaya, ang ice queen ni na nagtanggal sa akin ay ang matalik na kaibigan ng aking asawa. Pinaglalaruan niyo ba ako? Halos lumabas sa pagitan ng ngipin ni Lin Ruoxuang. Ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay parang gustong pumatay. Su Yuning. Si Su Yuning ay hindi man lang natakot. Sa halip, masayang hinawakan ang braso ni Lin Ruoxuang at naglambing, naku. Ruoxuang, huwag kang magalit, gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa. Sorpresa? Ito ay nakakatakot. Tinitingnan ko ang kakaibang sabuatan sa aking harapan. Sa wakas ay napagtanto ko na ito ay isang patibong na itinayo ng aking mahal na asawa. At ang kanyang matalik na kaibigan. Hinila ko ang sulok ng aking bibig at bumuntong hininga. Kaya, napag-usapan niyo na to. Prangkang inamin ni Su Yuning at kumindat pa sa akin. Mukhang naghihintay na purihin ko siya. Tinuyom ko ang aking kamao at nagtanong ng nagngangalit. Bakit? Matuwid na sagot ni Su Yuning dahil ayaw kitang magtrabaho. Umuwi ka ng gabi at umaalis ng maaga. Napakakaunting oras ang ginugugol mo sa akin, at ano bang maganda sa trabahong yan? Maliit ang sahod, maraming gawain, nakakapagod, mas mabuting samahan mo na lang ako sa bahay. Muntik na akong matawa sa kanyang lohika. Hindi ko napigilang itaas ang aking boses, senyorita, nagtatrabaho ako. Para kumita ng pera para sa pamilya. Bulong niya, ang sweldo mo. Hindi pa sapat para makabili ako ng isang baggi. Mahina ang boses niya, ngunit sapat na para marinig namin ni Lin Ruoxuang. Mas dumilim ang mukha ni Lin Ruoxuang. Ang kanyang pagtingin sa akin ay umangat mula sa simpleng paghamak tungo sa paghamak at pag-iisip na ako ay isang lalaking nakikinabang sa yaman ng asawa. Ipinikit ko ang aking mga mata, pakiramdam ko ay sumasakit ang aking ulo. Napakaganda. Ang imahe ko bilang isang walang silbi ay pinatatag ng tulong ng aking asawa. Pinahina ko ang aking boses at sinaway siya, Yuning, ano ba yang pinagsasabi mo? Nagpakumbaba siyang sumimangot, hindi naman ako nagsisinungaling, asawa ko. Pumayag ka na lang, sa susunod samahan mo na lang ako sa bahay, alagaan kita. Nakakita ako ng isang bilyonaryong tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Na umiiyak at nagsusumamo na alagaan ang isang walang silbi na asawang tinanggal niya mismo. Ang mundo ay tiyak na baligtad na. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Lin Ruoxuang, hinawakan niya ang pulso ni Su Yuning at akmang hihilahin siya papunta sa silid. Kasabay nito ay bumulong, Su Yuning, sumama ka sa akin. Huwag ninyong ipakita sa akin ang inyong pagmamahalan. Ang lakas niya ay napakalaki. Si Su Yuning ay natumba dahil sa paghila niya. Hindi ko sinasadya na abutin at hinawakan ang pulso ni Lin Ruoxuang. Lin Ruoxuang, ilayo mo siya sa impyernong kinasadlakan mo. Jian Chen, isa kang lalaki na tanggal sa trabaho. Sa halip na mag-isip kung paano maghanap ng bagong trabaho, asa ka pa sa iyong asawa. Wala ka bang kahiyan? Tinatamad akong magpaliwanag sa kanya. Sa paningin niya, isa akong ganap na walang silbi. Kahit gaano karami ang paliwanag, walang saysay. Pinalayas ko siya. Ito ay usapin ng aming pamilya, wala kang pakialam, Lin. Gabi na, umuwi ka na. Ipapahatid na kita. 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 Wala ka bang kahiyan? Tinatamad akong magpaliwanag sa kanya. Sa paningin niya, isa akong ganap na walang silbi. Kahit gaano karami ang paliwanag. Walang saysay. Pinalayas ko siya. Ito ay usapin ng aming pamilya.
Wala kang pakialam, Lin, gabi na. Umuwi ka na. Hinila ni Suyuning ang laylayan ng aking damit sa likod ko. Pabulong na nagmamakaawa, Jiang Chen, huwag mo siyang paalisin. Ako ang nag-imbita sa kanya para kumain. Tiningnan ko siya ng masama, agad siyang umurong. Para siyang batang nagkasala, ngunit mahina pa ring nagpumilit. Ngayong araw, ang nangyari. Totoong kasalanan ko. Hindi ko na ipaliwanag kay Rushuang ng maaga. Ngunit ang intensyon ko ay mabuti. Mabuti. Napakagaling, nawalan ako ng trabaho. Pinahiya pa ako sa harap ng kanyang matalik na kaibigan. Tinatawag mo itong mabuti. Ako ay magagalit na sana. Biglang may naalala sa aking isipan. Isang malinaw na elektronikong tunog. Ding! Nakita ang matinding emosyonal na pagbabago ng host. Ang bagong sistema ng pagbabahagi ay aktibo na. Ang ibabahaging tao ay si Suyuning. Simula ngayon, lahat ng iyong nasa isip maririnig niya. Biglang sumagi sa aking isipan. Napakaraming tanong. Anong klaseng bagay ito? Sistema. Bago akong maglakbay sa ibang mundo, madalas akong magbasa ng nobela. Ito ang sinasabi sa akin. Ngunit paano ito napunta sa akin? Isang napakalinaw at malaswang boses. Biglang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang batang babae na ito, lalong tumatapang. Nakikipagsabuatan sa mga tagalabas upang lokohin ang kanyang asawa. Mamayang gabi, tingnan natin kung paano ko siya didisiplinahin. Hihingi siya ng tawad na umiiyak. Ito ang nasa isip ko. Nagulat akong nanlaki ang mga mata ko. Habang si Suyuning sa harap ko, na dating may nakakaawang mukha, biglang namula. Namula na parang nilutong hipon. Mula sa kanyang mga pisngi hanggang sa kanyang mga tainga. Siya. Talaga bang naririnig niya ako? Sinubukan ko muling isipin sa aking isipan. Ang mukha ng aking asawa na namumula ay napakaganda. Parang maliit na mansanas. Gusto kong kagatin. Lalong namula ang mukha ni Suyuning. Hindi niya sinasadyang itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at hindi niya ako kayang tingnan. Lubusan akong nagulat. Hala, totoo nga. Yari na. Lahat ng kalokohan na nasa isip ko ay maririnig niya. Ang imahe ko bilang isang desenteng tao na pinanatili ko sa loob ng 3 taon ay guguho sa isang segundo. Tinitingnan ni Lin Rushuang ang aming dalawa. Ang kakaibang kapaligiran. Mas lalong sumimangot siya. Kayong dalawa. Ano na naman ang ginagawa ninyo? Si Suyuning ay nag-aalangan at umiiwas ng tingin. Wala. Ang aking panloob na ra ay baliw na nagpa-flash sa screen. Ang aking asawa ay nahihiya. Mas lalo siyang gumaganda. Hindi pwede. Magpigil ka. Nandito pa itong si Lin Rushuang na istorbo. Pagkaalis niya, didisiplinahin ko itong mabuti. Itong suwail na maliit na diwata. Halatang nanigas ang katawan ni Suyuning. Pagkatapos ay palihim siyang tumingala. Mabilis niya akong sinulyapan. Ang tingin na yon ay may bahid ng pagkamahiya. May bahid ng pag-asa. At may bahid ng panunukso. Nakita ko. Ginagamit niya ang kanyang mga mata upang sabihin sa akin, halika. Ang dugo sa aking katawan ay agad na dumaloy sa isang lugar. Nakakabaliw. Ang sistema na ito ba ay tumutulong sa akin? O ginugulo ako? Nilinis ko ang aking lalamunan at pinilit ang aking sarili na kumalma. Pero, Lin, dahil kaibigan ka ni Yuning, di magpaiwan ka na lang para magsabay-sabay tayong kumain ngayong gabi. Nagbago na ang isip ko, hindi kita palalayasin. Kung nandito siya, kaya ko pang magpigil. Pero kung umalis siya, baka kung ano pang magawa ko. Halatang hindi inaasahan ni Lin Rushuang na bigla akong magbabago ng mukha. Nagulat siya, sabay ngising nagsabi, ano? Naisip mo na, magpapabango ka sakin para kahit papaano'y magkamukha ang asawa mo. Sa loob-loob ko'y walang humpay akong bumubulong, magpapabango. Kaya kong bilhin ang 100 kumpanya mo. Kung hindi lang dahil sa asawa ko, sa tingin mo ba'y gustong-gusto kong magtagal sa lugar niyong sira-sira? Biglang hinila ni Suyuning ang kamay ko. Lumapit siya sa tenga ko at pabulong na sinabi, Honey, huwag ka nang magalit. May pagkatigas lang ng dila si Rushuang, pero mabait naman yan. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Mas magaling ka pa sa kanya ng 100 beses. Ang kanyang boses ay malambing at may pag-aaliw. Ang kaunting galit na nararamdaman ko ay biglang napawi at napalitan ng matinding pagmamahal. Ang bait talaga ng asawa ko, alam niyang nag-aalala ako. Hindi katulad noong mukhang yelo. Walang magandang lumalabas sa bibig noon. Narinig yon ni Suyuning at hindi niya napigilang mapangiti. Kiniliti niya ang palad ko, nakakakiliti na parang may balahibong dumampi. Pakiramdam ko'y nanginig ang puso ko. Sige na nga. Dahil sa sobrang cute ng asawa ko, papalampasin ko na lang muna ang nangyari ngayong araw. Huminga ako ng malalim at tumalikod papunta sa kusina. Pupunta na akong kusina para magluto. Mag-usap na lang kayong dalawa, bago pa man ako tuluyang. Ay gahasain ang asawa ko sa harap ni Lin Rushuang. Sumugod ako sa kusina para subukang palamigin ang sarili ko gamit ang malamig na tubig. Sobrang nakakakaba. Ang marinig ng asawa ko ang mga binubulong ko ay parang napahiya ako sa harap ng maraming tao.
Pero may kakaibang sarap din. Lalo na nang makita kong namumula ang mukha niya dahil sa mga sinabi ko, nakaramdam ako ng kakaibang kasiyahan. Nagsimula nang hindi makontrol ang isip ko. Ang payat ng baywang ng asawa ko. Noong kayakap ko siya kanina. Parang kayang-kaya kong hawakan gamit ang isang kamay lang. Talagang yung damit niyang kuneho. Kung wala siyang suot, tama na. Jianchen, isa kang desenteng tao. Hindi ka dapat nag-iisip ng kung ano-ano. Habang naghuhugas ako ng gulay, nakikipaglaban ang puso't isip ko. Pero si Su Yuning ay namumula na ang mukha na parang malapit ng tumulo ang dugo. Hindi siya mapakali. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Ling Ruoshuang. Sa wakas ay napansin ni Ling Ruoshuang na may kakaiba sa kanya. Yuning, anong nangyayari sa'yo? Bakit namumula ang mukha mo? Kinakabahan hinawi ni Su Yuning ang buhok niya. Wala naman. Medyo mainit lang. Naghihinalang tiningnan siya ni Ling Ruoshuang, tapos ay tumingin sa likod ko sa kusina. Nangising nagsabi, sa tingin ko'y ginayuma ka ng lalaking yon, Su Yuning. Ulitin ko sa'yo, hindi ka bagay kay Jianchen. Tingnan mo nga yung itsura niya. Wala siyang mararating. Kung sasama ka sa kanya, magsisisi ka rin sa huli. Agad na sumagot si Su Yuning, hindi yan totoo. Hindi walang mararating si Jianchen. Hindi lang siya gustong magsikap. Pero kung siseryoso siya, mas magaling pa siya sa'yo. Sa kusina, naririnig ko ang galit na galit niyang boses. Tuwang-tuwa naman ako. Aba, ipinagtatanggol pa ako ng asawa ko. Pero tama rin naman siya. Kung siseryoso ako, hindi kaya ng 10 Ling Ruoshuang ang daling ko. Hayaan na lang. Huwag kang magmayabang. Ganyan talaga ang buhay ng isang taong mataas ang katungkulan, simple, payak, at nakababagot. Kaya, naririnig mo ang mga sinasabi niya. Gustong-gusto kong alagaan ang asawa ko. Pwede ba, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Nakakahiya. Tiningnan siya ni Ling Ruoshuang. Dahil namumula ang mukha niya, mas lalo siyang nakumbinsi sa iniisip niya. Nag-aalala niyang sinabi. Tingnan mo nga kung ano ang ginawa niya sa utak mo. Hindi pwede to. Hindi ko hahayaang mahulog ka sa hukay. Bukas, kakausapin ko ang mga magulang mo para pagsabihan kanila. Nagulat si Su Yuning. Huwag kang maghimasok. Ling Ruoshuang, sarili ko tong buhay. Huwag kang makialam. Ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Kung hindi ako, sino pa? Sa nakikitang mag-aaway na ang dalawa, lumabas ako mula sa kusina na may dalang plato ng bagong hiwang prutas. Inilagay ko ang plato sa mesa at umupo sa tabi ni Su Yuning, sabay yakap sa kanya. Mahinang sabi, kumain ka ng prutas para lumamig ka. Parang nakahanap ng sandalan si Su Yuning. Agad siyang sumandal sa akin. Niyakap ko siya. Parang mga pop-up ang mga iniisip niya. Baliw na naglalabasan sa isip niya. Parang amoy gatas ang sabon ni Mrs. Ang lambot. Natigilan si Su Yuning. Namula na naman ang kanyang pisngi. Palihim niya akong kinurot sa tagiliran. May babala sa kanyang mga mata. Nagkunwari akong hindi ko nakita. Kumuha ako ng hiwa ng mansanas at inilapit sa kanyang bibig. Ah, na nga. Sumunod naman siya at binuka ang kanyang bibig. Kinagat niya ito. Mahina kong tanong. Matamis? Tumango siya. Ang kanyang pisngi ay umbok na parang maliit na hamster. Matamis. Tahimik kong dinagdag sa aking isipan, hindi kasing tamis mo. Natigilan si Su Yuning sa pagmuya. Muntik na siyang mabulunan sa mansanas. Sinamaan niya ako ng tingin. Ang nasa harap kong si Ling Ruoshuang, na pinapanood ang aming paglalambingan na parang walang ibang tao, ay hindi na maipinta ang mukha. Ito ay isang halo ng pagkasuklam at isang bahid ng inggit na hindi niya namamalayan. Hindi na niya nakayanan. Mariin niyang tinanong si Jianchen. Pwede ba magkaroon ka naman ng kahiyan? Sa harap ko, hindi ba kayo pwedeng magpigil? Dahan-dahan ko siyang pinaalalahanan, Lin, ito ang bahay ko. Sa bahay ko. Ang maglambingan sa asawa ko ay natural lamang. Muli kong inilabas ang mapanuyang pananalita sa aking isipan. Kung kaya mo, humanap ka rin ng lalaking lalambingin mo. Ay, nakalimutan ko. Ang isang tulad mong yelo, siguro walang lalaking magkakagusto. Hindi nakapagpigil si Su Yuning. At napahalakhak. Ang nakamamatay na tingin ni Ling Ruoshuang ay agad na bumaling sa kanya. Anong tinatawa mo? Pigil ang tawa, seryosong sumang-ayon si Su Yuning. Wala lang. Tama ang sinabi ng asawa ko. Ruoshuang, dapat ka na ring maghanap ng boyfriend. Napatahimik si Ling Ruoshuang sa kanyang sinabi. Pakiramdam niya ay hindi na dapat siya pumunta rito ngayon. Hindi ito ordinaryong bahay. Isa itong mental hospital. Isang pares ng mga baliw na mag-asawa. Para sa hapunan, nagluto ako ng 4 na ulam at isang sabaw. Steam na sibas. Coca-Cola chicken wings, tomato omelette, garlic broccoli. At saka corn rib soup. Lahat paborito ni Su Yuning na lutong bahay. Wow! Ang galing mo, mahal! Ang mga mata ni Su Yuning ay nagniningning habang tinitingnan ang mga pagkain sa mesa. Kinuha niya ang kanyang chopsticks at unang kumuha ng pinakamatabang bahagi ng tiyan ng isda at inilagay sa aking mangkok. Mahal, nagpakahirap ka. Kain ka muna. Umiinit ang puso ko.
Kinuha ko ang isda at kinain ito. Nasiyahan ako. Ang bait mo. Hindi na sayang ang pagod ko. Muling masiglang binigyan ni Su Yuning si Lin Rushuang ng isang pakpak ng manok. Rushuang, kumain ka rin. Tinitigan ni Lin Rushuang ang pakpak ng manok sa kanyang mangkok. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Simula pagkabata, siya ay sinanay bilang isang tagapagmana. Ang kanyang pagkain ay mahigpit na kinokontrol. Matagal na siyang hindi kumakain ng ganitong uri ng mataas na kalori. Nakasimangot siya. Balak niyang ilabas ang pakpak ng manok. Hindi ako kumakain nito. Hindi pumayag si Su Yuning at pinigilan ang kanyang kamay. Tikman mo. Masarap ang Coca-Cola chicken wings na luto ng asawa ko. Sa pagpupumilit ni Su Yuning, nag-alinlangan pa rin si Lin Rushuang na kumagat. Matamis, malambot, at nabubulok. Isang matagal nang nawalang kasiyahan na galing sa mga junk food. Ang sumabog sa kanyang tiyan. Hindi napansin, lumiwanag ang kanyang mga mata. Tahimik kong sinabi sa aking isipan, babae, sinasabi mong ayaw mo. Ngunit ang iyong katawan ay tapat. Tiningnan ko siya na walang anumang emosyon. Narinig ito ni Su Yuning at palihim akong sinipa sa ilalim ng mesa. Bawal mo siyang sabihan ng ganyan. Tinaasan ko siya ng kilay at sumagot sa kanya gamit ang aking mga mata. Bakit? Anong problema? Ang dalawa ay nag-aaway sa ilalim ng mesa gamit ang kanilang mga mata at daliri sa paa. Natapos ang hapunan sa ganitong kakaiba at maayos na kapaligiran. Pagkatapos kumain, kusang naghugas ng pinggan si Su Yuning. Nagtimpla naman ako ng tsaa at umupo kasama si Lin Rushuang sa sofa sa sala. Nagtitigan kami. Sa huli, si Lin Rushuang ang unang nagsalita. Jianchen. Elan, sa wakas, tinanong niya ang tanong na kanina pa niya pinipigilan. Paano kayo nagkakilala ni Yuning? Sa kanyang pananaw, ako at si Su Yuning ay galing sa magkaibang mundo. Ang isa ay isang prinsesa sa ulap at ang isa ay putik sa lupa. Talagang hindi ko maintindihan kung paano nagkasama ang dalawang ito. Sagot ko nang nakapikit. Pagkakasal sa bata. Tumawa ako sa isip ko. Siyempre hindi ko sasabihin sa'yo. Para ligawan siya, nagplano na ako simula pa noong kindergarten. Bawat school na pinasukan niya, nandoon ako. Bawat interest class na sinalihan niya, nandoon ako. Bawat librong binasa niya, nabasa ko na. Kung ano ang gusto niyang kainin. Kung ano ang ayaw niya, mas alam ko pa sa nanay niya. 10 taong pagpaplano. Bago ko nakuha ang kunehong to, hindi mo maintindihan ang internal monologue ko. Sobrang yaman na pwede isulat sa isang nobelang may 1,000,000 salita. Si Su Yuning sa kusina. Naghuhugas ng pinggan habang namumula ang mukha. Kaya pala ang dami niyang ginawa para sa akin. Tuwang-tuwa siya. Ang paghuhugas ng pinggan. Mas magaan na. Pagkakasal sa bata. Mukhang hindi masaya si Lin Rushuang. Anong panahon na may ganyan pa? Tinatamad akong makipag-usap sa kanya. Masaya man o hindi, may gusto ka naman sa kanya. Malapit na rin siyang umalis. Pagkaalis niya, pwede na akong, hehe, ang apoy sa puso ko. Nagsimulang magliyab. Ang ganda ng pajama ng asawa ko ngayon. Kulay rosas na kuneho. Ang puti pa naman ng balat niya. Ano kaya ang itsura pag tinanggal ang kuneho? Hindi ko na kaya. Lin Rushuang, istorbo ka. Bakit hindi ka pa umalis? Hatsing! Biglang bumahing si Lin Rushuang. Kinapa niya ang ilong niya at nagtatakang tumingin sa paligid. Hindi naman naka-on ang aircon. Bakit parang nilalamig ako? Lumabas si Su Yuning matapos maghugas ng pinggan at nagtanong ng nag-aalala. Rushuang, may sakit ka ba? Tumayo si Lin Rushuang. May pag-aalinlangan niyang sinabi, siguro. Gabi na rin. Kailangan ko nang umuwi. Ang ganda. Tuwang-tuwa ako sa isip ko. Aalis na rin. Magkakaroon na kami ng oras na 2 lang. Asawa ko. Darating na ako. Dahil sa malaswang salita sa utak ko. Namula ang mukha ni Su Yuning at sinamaan ako ng tingin. Pero, sa sumunod na segundo, ang sinabi ni Su Yuning ang gumulat sa akin. Hinawakan niya si Lin Rushuang at nag-aalalang sinabi, huwag ka nang umalis, Rushuang. Dito ka na matulog ngayong gabi. Tingnan mo, bumabahing ka pa. Malamig sa labas sa gabi. Huwag ka nang magpakahirap. Inayos ko na ang guest room para sa'yo. Napuno ng tanong ang ulo ko. Asawa ko, ikaw ba talaga ang asawa ko? Hindi mo ba naririnig ang sigaw ng puso ko? Sa wakas alis na siya, tapos pinigilan mo pa siya. Sumigaw ang puso ko na parang marmot. Su Yuning, demonyo ka ba? Naramdaman ni Su Yuning ang sigaw ko. Umiwas siya ng tingin, pero pinilit pa rin niya akong sabihan, mahal. At mahinang sinabi kay Lin Rushuang, Rushuang, sumabay ka sa akin matulog ngayong gabi. Ang tagal na nating hindi nagkwentuhan. Wala na akong masabi. Gumuho na ang mundo ko. Nang gabing iyon, mag-isa akong natulog sa guest room. Inagaw ni Lin Rushuang ang asawa ko. Ang kama ko.
Mag-isa akong nakahiga sa malamig na guest room, hindi mapakali. Ang nasa isip ko lang ay ang cute na itsura ni Suyuning na nakasuot ng pajama na may kuneho. Galit akong nanumpa sa isip ko. Siguradong gusto rin ako ng asawa ko. Ang Lin Rushuang na yon. Sumpa ka. Bukas bibilhin ko ang kumpanya niya. Para maranasan niya rin ang matanggal sa trabaho. Sa master bedroom, nakahiga si Suyuning at Lin Rushuang sa isang kama. Hindi pa rin sigurado si Lin Rushuang at nagtanong, Yuning. Hindi ka ba talaga nagsisisi? Matatag ang sagot ni Suyuning. Hindi ako nagsisisi. Rushuang, hindi mo alam kung gaano siya kabuti. Sa kabilang kwarto, palihim akong nagbigay ng thumbs up. Ganyan ako kabuti. Ang galing ng asawa ko. Nag-alinlangan si Lin Rushuang. CJ, hindi ko maintindihan. Isang lalaki, walang trabaho. Iyon ba ang sinasabi mong mabuti? Mahinang sagot ni Suyuning. Pwede naman siyang maghanap ng trabaho. Saka, sa tingin ko okay lang na hindi siya nagtatrabaho. Mahal. Huwag ka nang magmaganda, Lin Rushuang. Napabuntong hininga si Lin Rushuang, hindi na siya pinayuhan. Ikaw talaga, masyado kang nahuhumaling sa kanya. Ang landas ng isang kaibigan ay kailangang tahakin mag-isa. Ang kaya lang niyang gawin ay kapag nadapa ang kanyang kaibigan, ay tulungan siyang bumangon. Kinabukasan, pagod na pagod ako, na nagmamadaling pumunta sa kusina para maghanda ng agahan. Pagkalapag ko ng sandwich at gata sa mesa, lumabas si Lin Rushuang mula sa silid. Nakasuot na siya ulit ng kanyang itim na suit at bumalik na siya sa kanyang dati, na napakataas na posisyon na cold sea. Binati niya ako ng malamig. Sumagot ako na may pilit ng ngiti. Hindi na maaga, Lin, baka malat ka na sa trabaho kung hindi ka alis. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, umalis ka na, umalis ka na. Huwag ka nang gumulo dito. Tila hindi narinig ni Lin Rushuang ang aking pahiwatig, dumiretso siya sa mesa at umupo. Kumuha siya ng isang sandwich at kumain ng walang emosyon. Hindi ako nakakibo. Anong problema sa taong ito? Ang kapal ng mukha niya. Sa sandaling iyon, lumabas din si Suyuning mula sa silid na inaantok pa. Humikab siya. At lumapit para yakapin ako mula sa likod. Ibinaon ang kanyang mukha sa aking likod. Malambing niyang sinabi, asawa ko. Agad nawala ang inis ko at binalingan ko siya para haplusin ang kanyang buhok. Mahinahon kong sinabi, halika, mahal. Maghugas ka na ng kamay at kumain na ng agahan. Agad akong gumanda ang pakiramdam. Ang cute talaga ng asawa ko. Yakapin mo lang, buo na agad ang lakas ko. Narinig ni Suyuning ang matatamis na salita sa aking isipan. Napangiti siya at tumayo sa kanyang mga daliri para halikan ako sa pisngi. Pagkatapos ay tumalon-talon siyang pumunta sa banyo. Kumakain si Lin Rushuang ng sandwich na walang emosyon, ngunit palagi siyang sumusulyap sa amin. Ang tingin niya ay parang tumitingin sa dalawang walang hiyang magkasintahan. Pagkatapos kumain ng agahan, sa wakas ay alis na si Lin Rushuang. Bago umalis, tinawag niya ako. Jian Chen. Engan, tiningnan niya ako ng mapanuri at nagbabala. Bagaman hindi kita masyadong gusto, pero dahil pinili ka ni Yuning, umaasa ako na magiging mabuti ka sa kanya. Kung maglakas loob kang saktan siya, hindi kita patatawarin. Napakakalmado kong sumagot. Hindi mo na kailangang mag-alala. Asawa ko siya. Mas poprotektahan ko siya kaysa sa kahit sino. Naisip ko sa isip ko, mas mag-alala ka na lang sa iyong kumpanya. Kung wala si Jian Chen, tignan natin kung ilang araw ka makakatagal. Tumingin sa akin ng malalim si Lin Rushuang. Umalis siya na nakasuot ng kanyang pulang mataas na takong. Pagkaalis niya, agad dumikit si Suyuning sa akin na parang isang koala. Tahimik siyang nagtanong sa aking tainga. Asawa ko, nagalit ka ba kahapon? Pinisil ko ang kanyang mukha. Tanong ko pabalik, sa tingin mo? Umapela siya sa aking leg. Naglalambing siya, huwag ka nang magalit. Babawi ako sa'yo, okay? Ang mainit na hininga sa aking balat ay makati at nakakapangilabot. Nararamdaman ko ang aking katawan, na agad na nagkaroon ng reaksyon. Naggitngit ako sa isip ko at sinabing, demonita. Nakakagigil talaga. Binuhat ko siya at dinala sa silid. Nagulat si Suyuning at mahigpit na yumakap sa aking leg. Inihagis ko siya sa malambot na kama. Sumampa ako sa kanya, pinisil ang kanyang baba at nagtanong sa malalim na boses. Babawi ka sa akin. Sabihin mo, paano ka babawi? Tinitigan ako ni Suyuning na may apoy sa aking mga mata. Namumula ang kanyang pisngi at naguguluhan ang kanyang mga mata. Narinig niya ang malakas kong tibok ng puso at narinig din niya ang mga walang kwentang bagay sa aking utak. Hindi siya natakot at sa halip ay niyakap ako. Pusang loob niyang inialay ang kanyang mga labi. Mahina niyang sinabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Biglang tumaas ang temperatura sa silid. Buong magdamag, ako ay nagkaroon ng pinapangarap kong buhay ng isang stay-at-home husband. Ang araw-araw kong trabaho ay gumawa ng iba't ibang masasarap na pagkain para sa aking asawa. Samahan siyang mag-shopping, manood ng scene, mag-gym, at sa iba't ibang lugar. Ay bigyang kasiyahan siya at ako sa aming malalim na komunikasyon. Halimbawa, sa kusina, niyayakap niya ako mula sa likod.
Hindi mapakali ang kanyang kamay na gumagala sa aking ebs, nakapatong ang kanyang baba sa aking balikat. At bumubulong, asawa ko, anong gusto mong kainin ngayong gabi? Gusto kitang kainin. Umaungal ang hayop sa aking isipan. Ngayon na. Pinatay ko ang apoy at binalingan ko siya para buhatin papunta sa counter. Halimbawa, sa hilyen. Matapos kong gawin ang isang set ng push-up, tumulo ang pawis sa aking abs, lumapit siya. May tuwalya sa sahig, ngunit imbes na gamitin iyon, inilabas niya ang kanyang maliit na dila. Dahan-dahan dinilaan ang isang patak ng pawis sa aking dibdib, mapangakit ang kanyang mga mata, mahal. Matamis ang iyong pawis. Uminit ang aking puso at naisip ko. Kung gayon, tikman mo pa. Hinila ko siya pababa sa gitna ng mga nagulat na mata ng mga single. Hinalikan ko siya hanggang hindi na siya makahinga, puno ng kulay rosas ang buhay. Sa kabilang banda naman, puno ng problema ang buhay ni Lin Rushuang. Simula nang ako'y matanggal sa trabaho. Sunod-sunod na ang problema sa kumpanya. Una, ang proyektong dati kong hawak ay biglang nagkaroon ng malaking bug. Ilang mga core technician ang ilang araw nang nagkakandara pa, ngunit hindi pa rin maayos. Pagkatapos, ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya ay biglang naghain na wakasan ang kontrata sa kadahilanang nag-aalala sila sa magiging pag-unlad ng kumpanya. Bumagsak ang presyo ng stock, nagkakandara pa si Lin Rushuang, araw-araw nagpupulong. Araw-araw nagagalit, nagiging magulo ang buong kumpanya. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng aking inaasahan. Ang mga tinatawag na core technician ay ang mga taong ipinasok ko. Ang pinakamalaking kliyente na yon ay kumpanya ng aking pangalawang tiyo. Bago ako umalis, kinausap ko na silang lahat. Gusto kong malaman ni Lin Rushuang na hindi siya nagtanggal ng isang taong walang silbi, kundi ang gulugod ng kumpanya. Nang gabing iyon, tinawagan ulit ako ng aking personal na assistant na si Lao Wang. Sa tono ni Lao Wang may bahid ng panunuya. Boss, nagalit na naman si General Manager Lin sa pulong ngayon at binasag pa ang baso. Kayakap ko si Su Yuning habang nanonood ng pelikula, narinig ko ito at tinaas ko ang aking kilay. Oh, wala ba siyang hinala? Wala, hanggang ngayon, akala pa rin niya na isa kang ordinaryong empleyado na nagpapahinga, ibinibintang niya ang lahat ng problema sa magulong pamamahala sa loob ng kumpanya. At naghahanda siyang gumawa ng malawakang reforma. Tumawa ako ng mahina at walang pakialam na sinabi. Hayaan mo siyang magbago, habang nagbabago siya, mas magiging magulo lang. Sa isip ko, tumawa ako ng malamig, makikipaglaban sa akin, batang babae. Kulang pa sa karanasan. Nakayakap sa akin si Su Yuning, nakikinig sa aking pakikipag-usap sa telepono. At hindi napigilang tumawa, mahal, napakasama mo. Binaba ko ang telepono, kinurot ang kanyang ilong, at buong pagmamalaking sinabi. Tinatawag itong an eye for an eye, a tooth for a tooth. Sino ba naman kasi ang gumawa nito sa iyong asawa dati? Kumurap-kurap ang kanyang malalaking mata at nagtanong. Kung gayon, kailan mo balak tumigil? Hinigpitan ko ang yakap sa kanya at may kumpiyansa na sinabi. Huwag kang magmadali, kapag siya mismo ang lumapit sa akin para humingi ng tulong, saka ko papag-isipan. Akala ko, mabilis na darating ang araw na yon, ngunit hindi ko inaasahan, mas matigas ang ulo ni Lin Rushuang kaysa sa aking inaakala. Mas gugustuhin pa niyang mag-overtime araw-araw hanggang hating gabi, at magkakandara pa sa paglutas ng mga problemang iyon, kaysa magpakumbaba at humingi ng tulong. At higit pa rito, ibinunton pa niya ang galit niya sa akin kay Su Yuning. Sa katapusan ng linggo, pumunta kami ni Su Yuning sa isang bagong bukas na sikat na restaurant. At nagkataong nakita namin si Lin Rushuang. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaking nakasuot ng suit, mukhang nagde-date. Nang makita kami, tiningnan niya lang kami ng malamig at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin na parang hangin lang kami. Hindi rin namin siya pinansin ni Su Yuning at nagpatuloy kaming kumain. Nang kumakain kami, pumunta ako sa banyo at nang pabalik na ako, narinig ko ang pag-uusap nila ng lalaki. Miss Lin, sa tingin ko, bagay tayo. Pareho ang estado ng ating pamilya at makakatulong tayo sa isa't isa sa negosyo. Ang boses ni Lin Rushuang ay malamig pa rin tulad ng dati, pasensya na, wala akong interes sa'yo. Bakit? May nagawa ba akong mali? Tumigil si Lin Rushuang. At may bahid ng inis sa kanyang boses, hindi. Nakita ko lang ang magkasintahan na yon at bigla akong nadiri. Ang tinutukoy niya ay kaming dalawa ni Su Yuning, isang lalaking umaasa sa pera ng asawa, isang babaeng naloko ng pag-ibig. Ang aking matalik na kaibigan, nagkagusto pa sa ganoong lalaki, talagang bulag na siya. Napatigil ako at mariin kong kinuyom ang aking palad. Inaamin ko. Noong sandaling iyon, nagalit talaga ako. Sabihin niyo ang kahit ano. Tungkol sa akin, pero huwag ninyong sasabihan ang asawa ko. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang galit sa puso ko, at bumalik sa upuan ko. Si Su Yuning ay kumakain ng tiramisu ng maliit na subo, nang makita akong bumalik. Ngumiti siya sa akin ng matamis, asawa ko, nandito ka na pala.
Umupo ako, tinitigan ang mansa ng cream sa gilid ng kanyang bibig, at hindi ko alam kung bakit, iniabot ko ang aking daliri. Pinunasan ito para sa kanya, at pagkatapos ay isinubo ko ito sa sarili ko, at sinabi ng mahina. Matamis, biglang namula ang mukha ni Suyuning. Ang aking iniisip ay walang pigil na. Umalinggaw sa kanyang isipan, mas matamis ang asawa ko kaysa sa cake, gusto ko siyang idiin sa mesa at halikan. Nahihiya siya na gusto na niyang magtago sa ilalim ng mesa. Ibinaba niya ang kanyang boses. At nahihiya at galit na tinanong si Jiang Chen, anong ginagawa mo? Nagkibit balikat ako na walang malay, kumakain ng cake, hindi kalayuan. Nakita ni Lin Rushuang at ng lalaking nakipag-date sa kanya ang buong eksena. Medyo awkward ang ekspresyon ng lalaki. Ang mukha ni Lin Rushuang naman ay dumilim na parang ilalim ng kawali. Bigla siyang tumayo at naglakad palapit sa amin na nakasuot ng matataas na takong. At galit na nagtanong kay Jiang Chen. Suyuning, hindi ba kayo marunong maging aware sa paligid nyo sa pampublikong lugar? Tumingala ako at tiningnan siya ng walang gana, Lin, ang aming pagkakasal. Bilang mag-asawa ay kumakain lang. Paano kami hindi marunong maging aware sa paligid namin? Natigilan si Lin Rushuang. Pagkatapos ay ibinaling niya ang sisi kay Suyuning at sinabi ng may paghihinayang, Yuning. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Baliw na baliw ka sa isang lalaki na nakalimutan mo na ang asal. Pumutla ang mukha ni Suyuning. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Lin Rushuang ang mga salitang iyon sa harap ng maraming tao. Galit siyang sumagot, Rushuang. Sumusobra ka na. Malamig na tanong ni Lin Rushuang, ako ang sumusobra. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Pagsisisihan mo ito sa huli. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis siya, hindi na inaalala ang lalaking nakipag-date sa kanya. Sa restaurant, maraming tao ang tumingin sa amin ng kakaiba. Ang mga mata ni Suyuning ay biglang namula. Tiningnan niya ako ng may sama ng loob at umiiyak na sinabi. Asawa ko ni. Niyakap ko siya at tinapik ng marahan ang kanyang likod at sinabing nakakagaan ng loob. Okay lang, huwag mo siyang pansinin. Naiinggit lang siya sa atin. Sa isip ko ay sinabi ko, naiinggit siya sa pagmamahalan natin, naiinggit siya sa kaligayahan natin. Kaawa-awang babae. Dapat maging single na lang ako habang buhay. Napatawa ako ni Suyuning. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa aking dibdib at sinabing, hindi ko siya sinisisi. Alam ko na ginagawa niya ito para sa ikabubuti ko, pero hindi niya dapat sabihin sa iyo yon. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo at taimtim na nangako, okay lang ako. Hanggat hindi mo yon iniisip, baliwala sa akin kung ano ang iniisip ng mundo. Biglang nanlamig ang aking mga mata at sinabi ko sa aking sarili, ang asawa ko. Ako lang ang pwedeng mangapi. Lin Rushuang, maghintay ka lang. Pagka-uwi, pinatulog ko si Suyuning at pagkatapos ay pumunta akong mag-isa sa balcony. Tinawagan ko si Lauwang. Boss, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Lauwang, pwedeng unahin na ang plano. Sa boses ni Lauwang ay may halong excitement. Opo. Boss, matagal na naming hinihintay ang salitang iyan. Binaba ko ang telepono. Tinignan ko ang mga ilaw ng mga bahay sa labas ng bintana. Ang aking mga mata ay madilim at hindi maintindihan. Lin Rushuang, ikaw ang nagtulak sa akin nito. Gusto pa sana kitang paglaruan ng ilang araw, pero hindi mo dapat. Ginawa ito. Hindi mo dapat sinaktan ng asawa ko. Kinabukasan, ay Lunes, ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Lin Rushuang ay nagdaos ng emergency board meeting. Ang tema ng meeting ay tungkol sa kamakailang pagbagsak ng presyo ng stock ng kumpanya at ang maraming malalaking proyekto. Na natigil, si Lin Rushuang bilang CEO ay naging sentro ng atensyon. Ang kapaligiran sa conference room ay seryoso. Isang miyembro ng board ang unang nagprotesta. Lin, isang buwan ka nang nakaupo sa pwesto, ngunit walang pagbabago sa kumpanya. Sa halip, nalugi tayo ng halos 10 bilyong yuan. Ano ang paliwanag mo dito? Kanino siya kakampi, si Lin Rushuang? Bakit ka namin inimbita dito? Pinapagawa ka ng solusyon, hindi ng problema. Kung wala kang kakayahan, umalis ka na. Namumutla ang mukha ni Lin Rushuang. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao, halos dumugo na ang mga kuko niya, pero wala siyang maramdaman. Hindi niya maintindihan. Ginawa na niya ang lahat, bakit? Nagkaganito pa rin? Saan siya nagkamali? Habang wala siyang maisagot. At malapit nang tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng boto ng Board of Directors, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang assistant kong si Lauwang. Sa likod niya, may kasama siyang ilang tao mula sa kumpanya. Lumapit si Lauwang sa harapan at nagsalita ng may dignidad. Mga direktor, huwag muna kayong magmadali sa pagdedesisyon tungkol sa pagtanggal o pagtalaga kay Lin. Sa tingin ko, dapat muna nating pakinggan ang opinyon ng pinakamalaking individual na shareholder ng kumpanya. Pinakamalaking individual na shareholder. Nagkagulo sa loob ng conference room. Ang istruktura ng pagmamay-ari ng kumpanya ay alam na alam nila. Ang pinakamalaking shareholder ay isang investment firm.
Sa mga individual na shareholder, walang sinuman ang may sapat na bahagi para makapagdesisyon ng basta-basta. Nagtanong ang isang direktor ng may pagdududa. Lauwang, ano nang pinagsasabi mo? Saan nang galing yang pinakamalaking individual na shareholder? Ngumiti si Lauwang. At hindi sumagot. Tumabi lang siya at binuksan ang daan sa may pintuan. Pagkatapos, sa gitna ng pagkagulat ng lahat, ako, si Jen Chen. Ang tamad na pinatalsik mismo ni Lin Rushuang, na nakasuot ng kaswal, ay dahan-dahang pumasok. Inilibot ko pa ang tingin ko sa loob ng conference room sa mga nagulat na mukha. Sa huli, ibinaling ko ang tingin ko kay Lin Rushuang. Nakatayo lang siya roon na tulala, bahagyang nakabukas ang bibig. Nakalaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukhang laging malamig ay nagpapakita ng kawalan ng paniniwala. Ninisyan ko siya at ipinakita ang isang ngiting masasabing masama. Lin, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Nakatahimik ang buong conference room. Lahat ay tila nasapian ng sumpa. Nakatitig silang lahat sa akin, lalo na si Lin Rushuang. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala ng napakabilis. Nanginginig ang kanyang mga labi. At hindi makapagsalita. Para siyang nakakita ng multo. Nanginig siyang nagtanong. Jen Chen. Lumapit ako sa harapan at umupo. Nakapatong ang mga binti, komportable na para bang nasa sarili kong bahay. Kalmado akong sumagot. Ako nga. Hindi siya makapaniwalang nagtanong, ikaw. Paano ka napunta rito? Sumagot ako ng tanong, bakit, hindi ba ako pwedeng pumunta rito? Bilang pinakamalaking individual na shareholder ng kumpanya, hindi ba normal na dumalo ako sa board meeting? Nanginginig ang boses ni Lin Rushuang. Shareholder, ikaw ay shareholder. Kinuha ko ang isang dokumento mula kay Lauwang at basta na lang binato sa harap niya. Sumagot ako ng tanong. Ano pa ba? Lin, bago ka magsimula sa pwesto mo, hindi mo ba sinuri ng mabuti ang istruktura ng pagmamay-ari ng kumpanya? Hindi yan dapat ginagawa ng isang kwalipikadong CEO. Bumagsak ang dokumento sa kanyang paanan. Nakasulat doon sa puting papel ang pangalan ko at ang pagmamay-ari ko ng 30% ng shares. Umalog ang katawan ni Lin Rushuang at muntik ng matumba. 30%. Ang numerong ito ay parang isang malakas na martilyo na tumama ng husto sa kanyang puso. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit sa kanyang pag-upo ay puro problema na ang kanyang kinakaharap. Bakit ang mga problemang mukhang simple ay hindi niya malutas-lutas? Bakit biglang nakipag-break ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya? Kaya pala, lahat ng ito ay pinlano niya. Ang lalaking itinuturing niyang walang silbi. Ang lalaking walang awa niyang pinatalsik, siya pala ang tunay na may-ari ng kumpanya. Siya. Si Lin Rushuang, mula simula hanggang dulo, ay isa lamang. Pala na puppet, nakakatawa, nakakasakit. Naalala niya ang mga sinabi niya sa akin noon. Hindi nagtatago ng inutil ang kumpanya. Isa kang walang kwentang basahan na hindi kayang umasenso. Hindi ka karapat-dapat kay Yuning. Bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa kanyang sariling mukha na nakakasakit. Tumingala siya, pulang-pula ang mga mata na nakatitig sa akin. Tanong niya sa garalgal na boses. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Bahagya kong sinira ang kuko ko. Para magsaya. Siyempre para ipagtanggol ang asawa ko. Sino ba kasing nagpautos sa'yo na maging bastos? Sinabihan mong inosente ang asawa ko. Tinitignan ko siya na parang basang sisiw, walang kahit anong awa sa puso ko. Ang tanging nararamdaman ko ay ang galak ng paghihiganti. Pumalakpak ako at ibinalik ang usapan sa tamang landas. Sige, tapos na ang kwentuhan. Tungkol sa mga kasalukuyang problema ng kumpanya. Ang solusyon ko ay, wala pang 10 minuto na analisa ko na ang problema ni Lin Rushuang na bumabagabag sa kanya ng isang buwan ng malinaw at nagbigay ng direkta at mabisang solusyon. Ang mga direktor na narito, ang mga tingin nila sa akin ay mula sa pagkabigla. Ay naging paghanga. Ito ang resulta ng ganap na kahusayan. Pagkatapos kong magsalita, ibinaling ko ang tingin ko kay Lin Rushuang. Ganyan ang nangyari, Lin. May idadagdag ka pa ba? Nakatayo si Lin Rushuang sa kinatatayuan niya, parang estatwang nawalan ng kaluluwa. Ano pa ang idadagdag niya? Sa harap ng ganap na lakas at ng buong mundo, ang lahat ng kanyang pagmamalaki at paggalang sa sarili ay nadurog. Tumayo ako at handa nang umalis. Ipinaalam ko na kung wala nang iba, dito na magtatapos ang meeting ngayong araw. Pagdating ko sa pinto, huminto ako at lumingon sa kanya at nagdagdag pa. Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi kita sisantehin. Ipagpatuloy mo ang pagiging CEO mo. Tutal, ang hirap maghanap ng isang sunod-sunuran na marionette na katulad mo. Nang marinig niya ang tunog ng pagbubukas ng pinto, iniluwa niya ang kanyang maliit na ulo. At masayang nagtanong, Hon, andito ka na? Naayos na ba ang lahat? Lumapit ako at niyakap siya mula sa likod. Ibinaon ko ang mukha ko sa kanyang liig at lumanghap ng kanyang mabangong amoy. Sumagot ako, ayos na. Mas mabango pa rin ang amoy ng asawa ko, mas mabango pa sa amoy ng mga matandang lalaki sa conference room.
Natawa si Suyuning sa sinabi ko sa isip ko at bumaling para kurutin ang pisngi ko at nagtanong ng may pagtataka. Sa itsura mong yan, siguradong inapi mo ng husto si Rushuang, no? Nagkibit balikat ako na nagpapanggap na walang alam. Wala naman, pinamukha ko lang sa kanya ang katotohanan. Umiling siya at tumingkayad para halikan ako sa labi. Sabi ni Rushuang, ikaw talaga. Salamat sa pagod. Hinalikan ko siya. Yumuko ako at pinalalim ang halik. Sabi ko habang humahalik walang anuman. Para sa asawa. Tumatama ang sikat ng araw sa amin. Napakainit. Sa tingin ko, ito ang tunay na buhay. Ano pang kumpanya? Ano pang parte sa kumpanya? Ano pang sakitan ng ulo? Wala nang mas hahalaga pa sa pagyakap sa asawa ko. At paghalik sa kanya. Simula noon, si Lin Rushuang ay parang nagbago. Hindi na siya yung mataas na kundi naging isang masigasig na empleyado. Pumapasok siya sa tamang oras, nagtatrabaho ng mabuti. At sinusunod ang bawat utos ko. Sa pagitan namin, wala nang iba pang usapan maliban sa trabaho. Hindi na rin siya bumibisita sa bahay namin. Paminsan-minsan, nagkakasalubong kami sa kumpanya, lagi siyang nakayuko at umiiwas. Alam ko, hindi niya kayang lampasan ang pagsubok na yon sa kanyang puso. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay mamuhay kasama ang asawa ko. Isang weekend na naman, sinamahan ko si Suyuning na mamasyal sa mall. Sa isang mamahaling tindahan. Muli kaming nakasalubong si Lin Rushuang. Siya lang mag-isa na pumipili ng bag at mukhang malungkot. Gustong batiin siya ni Suyuning pero pinigilan ko siya. Umiling ako, huwag na, medyo nag-aalangan si Suyuning. Pero sinabi ko ng mahina, hayaan mo muna siyang mapag-isa. Hinila ko si Suyuning at nilagpasan siya. Nang magkasalubong kami, narinig kong sinabi niya ng mahina, sorry. Ang hina ng boses niya pero narinig ko. Hindi ako tumigil sa paglalakad. Sinabi ko lang sa isip ko, huli na. Sa isang iglap. Isa na namang taon, sa ilalim ng aking mahusay na pamumuno at masipag na pagtatrabaho ni Lin Rushuang. Ang pagganap ng kumpanya ay mabilis na bumuti, ang presyo ng stock ay dumami ng ilang beses, at mula sa likod ng mga eksena. Lumakad ako sa harap ng entablado at naging pinakabata at pinakamahiwagang alamat sa mundo ng negosyo. Siyempre, ang mga ito ay walang kabuluhang pangalan lamang, ang pinakamalaki kong tagumpay ay ang aking asawa pa rin, si Suyuning. Inalagaan ko siya para maging maputi at mataba. Ang kanyang mga pisngi ay naging mas bilugan, at ang kanyang personalidad ay naging mas malambing at kaibig-ibig. Ang bagong sistema ng pagbabahagi, naging pinakamalaking libangan sa pagitan naming mag-asawa. Palagi kong gustong sabihin ang ilang malalaswang salita sa aking puso. Para mapahiya siya at mamula ang mukha, pagkatapos ay panoorin siyang murahin ako bilang bastos habang kusang yumayakap sa akin. Ngayong araw ang aming ika-4 na anibersaryo ng kasal. Inarkila ko ang buong dalampasigan. Naghanda ng isang engrandeng paputok at isang romantikong candlelight dinner. Humahampas ang hangin sa dagat. At bumabagsak ang mga alon. Kumakain kami ng dumplings habang naglalakad sa dalampasigan. Biglang huminto si Suyuning, tumingala sa akin at mahinang bumulong. Asawa, magiliw akong sumagot, Inan. Tinitigan niya ako ng buong pagkaseryoso. Mahal kita. Sumagot ako sa aking puso. Mahal din kita, mas higit pa sa pagmamahal mo sa akin. Narinig niya ito, at ang kanyang mga mata ay napuno ng nagniningning na luha. Umiti siya na parang bata. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa gabi. Sumirit ang isang nakasisilaw na paputok, kasunod. Ay ang pangalawa, ang pangatlo, hindi mabilang na mga paputok. Namulaklak sa kalangitan sa dagat, na nagpaliwanag sa buong kalangitan sa gabi na parang araw. Habang abala siya sa panonood ng mga paputok, kumuha ako ng isang velvet box mula sa aking bulsa. Nag-aalala tungkol sa pagluhod, tumingala ako sa kanya at buong pagmamahal na sinabi. Asawa, maligayang ika-4 na anibersaryo. Para sa bawat isa sa susunod na 40 taon. Mangyaring alagaan mo ako. Tinakpan ni Suyuning ang kanyang bibig, at ang mga luha ay bumuhos na parang mga perlas. Hindi niya sinabi na sa halip ay dumiretso siya sa aking mga bisig. Sa saksi ng langit ng mga paputok, binigyan niya ako ng isang mainit at malalim na halik. Sa malayo, sa kalsada sa tabing dagat, nakaparada ang isang itim na Bentley. Sa loob ng kotse, tahimik na pinapanood ni Lin Rushuang ang magkayakap na dalawa sa malayo. At ang langit ng mga paputok, pumatak ang isang patak ng luha sa sulok ng kanyang mata. Kinuha niya ang kanyang telepono. At nagpadala ng mensahe kay Suyuning, naway maging maligaya ka, magpakailanman. Pagkatapos, pinaandar niya ang kotse at ibinalik ang ulo. Nawala siya sa gabi. Ang ilang mga bagay na napalampas ay habang buhay na. At ang aking kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Niyakap ko ang maliit na babae sa aking mga bisig. Nararamdaman ang kanyang temperatura at tibok ng puso, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Pakasalan ang kanyang ina ng imperyong pangkomersyo. Pakasalan ang kanyang ina ng maalamat na tao.
Gusto ko lang magpahinga at kasama ang aking asawa. Magpakailanman. Ito ang pinakamasayang bagay sa buong mundo.